Panay ang tingin ko sa aking cellphone, dahil hinihintay ko ang tawag ni Ethan. 5 oras na ang nakakalipas simula noong dumating kami rito sa Japan, pero hindi pa rin siya tumatawag. Wala rin namang ibinabalita si Jaime sa akin. Siya lang ang kasama ko ngayon dito sa apartment. Nagtataka ako kung anong ginawa ni Jaime sa asawa ko, at bakit pinagkakatiwalaan siya nito ng husto. Ang alam ko ay hindi madaling magtiwala si Ethan, ngunit itong lalaking kasama ko ngayon ay alam kong malaki ang tiwala niya. Hindi naman niya isasama sa akin si Jaime, kung hindi niya ito kilala, at pinagkakatiwalaan ng lubusan. Hindi pa rin tumatawag ang asawa mo kahit sa akin, siguro ay inaayos pa niya ang problema roon kay Krista. Kasama niya si Miranda at susunod din sila rito. Nilingon ko si Jaime na kasalukuyang nakaupo sa round dining table, habang umiinom ng kape. Maganda ang apartment na ito, at hindi ko alam kung sino ang may-ari. Pero nagpapasalamat pa rin ako, at pinatuloy niya kaming dalawa ni Jaime rito sa comfortable na apartment. Ngayon ba ay sasagutin mo na ang mga tanong ko? Sambit ko. Napalingon siya sa akin, at tinitigan lang ako, siguro ay nagdadalawang isip kung ano ba ang itatanong ko sa kanya. You can ask anything pero pipiliin ko lang ang mga sasagutin ko. I sighed. Okay na rin yun kaysa naman hindi na masagot ang lahat ng tanong ko. Sino ka ba talaga at bakit malaki ang tiwala sa iyo ni Ethan? Nilapag niya ang tasa na iniinuman niya ng kape, bago siya sumagot, I am Jaime Villanueva. An Obigaini, at mahal ko si Krista. Sa mga sandaling sinabi niya iyon, ay bigla akong kinabahan. Mali na naman ba ako ng pinagkatiwalaan? Mali bang nagtiwala si Ethan sa kanya? Ngunit nawala rin ang kabang nararamdaman ko, nang dugtungan niya ang sinasabi niya. Mahal ko si Krista simula noong sabay kaming pumasok sa college, at parehas naming tinahak ang pagiging doktor. Hanggang sa nakakilala siya ng lalaking mamahalin niya, at hindi ako iyon. Hindi ko maiwasang makisimpat siya sa kanya. Alam ko ang pakiramdam ng nagmamahal sa taong hindi ka naman mahal, dahil ganun din ang nangyari sa akin dati. Pero anong nangyari? Umiling siya at malungkot na ngumiti. Nagpakasal sila ngunit mahal ko pa rin siya. Naghihintay akong maghiwalay sila, dahil alam kong hindi naman siya mahal ng lalaking iyon. Sinasaktan siya at nagdadala ng iba't ibang babae sa bahay nila. Tama nga pala ang sinabi ni Miranda, totoo ngang hindi maganda ang sinapit ni Krista sa kamay ng asawa niya. Pinakinggan ko lang si Jaime, habang nagkukwento siya sa akin. Sinunod ko lahat ng gusto niya dahil sobrang mahal ko siya. Pero yung ibang mga hinihiling niyang gawin ko, ay hindi ko na masikmura, kaya naman noong nagkaroon ako ng pagkakataon para makausap si Ethan, ay hindi na ako nagdalawang isip na kausapin siya, at makipagtulungan sa kanya. Seryoso na ang problema ni Krista sa pag-iisip, at kailangan na niyang magpakonsulta, pero ayaw niya kaya naman gumawa na ako ng paraan, habang tinutulungan si Ethan, at ngayong mga oras na ito. Sigurado akong ayos na ni Ethan ang problema, at papunta na siya rito, kaya hintayin na lang natin siyang makarating. What the? Bakit sobrang dilim? At bakit nakatali ang mga kamay ko? Pakawalan niyo ako. Panay ang sigaw ni Krista, habang nakaupo siya sa isang monoblock chair. Wala siyang magawa kung hindi ang sumigaw lang, dahil nakatali nga ang kamay niya na nakakabit sa likod ng kinauupuan niya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kinaroroonan niya. Nasa bahay pa rin siya nila Jaime, pero nakakapagtaka dahil bakit siya ang nakatali. Sa pagkakaalala at pagkakaalam niya, bihag niya si Alea. Parang nagkabaliktad ang mga pangyayari. Get me out of here Miranda. Tawag niya sa kaibigan at utusan niyang si Miranda. Ngunit mas lalo lamang siyang nanggalaiti, nang walang dumating na Miranda, sa halip ay isang maid ni Jaime ang pumasok sa loob ng kwarto. May dala itong tray na may lamang pagkain. Ma'am Krista, kumain ho muna kayo, sambit ng maid. Mas lalo lamang nagalit ang nakataling si Krista. Are you serious? Nakita mo ba tong kamay ko? Napatingin naman ang babaeng maid sa nakataling kamay ni Krista, bago siya sumagot, susubuan ko na lang po kayo, sagot niya. You get out of here. Ayokong kumain. Lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ni Krista, parang mapuputulan na siya ng litid sa lalamunan, dahil sa ginawang pagsigaw niya. Pati ang paa ni Krista ay nakatali rin. Wala siyang magawa sa kalagayan niya ngayon. Hindi niya alam kung paano makakaalis. Ang maid naman na may dalang pagkain kanina,
ay lumabas na lamang dahil sa takot kay Krista. Bumukas muli ang pintuan at iniluwa noon ang kanina pa niya tinatawag, si Miranda. Tinawag niya ito at sinabihang pakawalan siya. Miranda please, tanggalin mo naman tong tali sa mga kamay at mga paa ko. Sino ba ang may gawa nito? Iritadong sambit ni Krista. Nagtaka siya nang umiling si Miranda, at nakatayo lang malapit sa kanya, ngunit tama lang para hindi siya mahawakan. Ano pa bang ginagawa mo riyan? Pakawalan mo na ako, sambit muli ni Krista. Umiling ulit si Miranda at saka siya nagsalita, tama na ang pagiging masama Krista. Wala yang patutunguhan. Ikaw lang din ang masasaktan. Kumunot ang noo ni Krista, at pinilit na magpumigla sa pagkakatali, ngunit masyadong mahigpit ang nakatali sa mga kamay at mga paa niya. What are you saying Miranda? You're on my side, remember. If this is a joke, hindi na ito nakakatuwa o nakakatawa. Pakawalan mo na ako, panipid. No, Krista. I called a psychiatrist at maya-maya lang ay nandito na siya para konsultahin ka, bago ka ipasok sa kulungan. Nagpanteng ang mga tenga ni Krista dahil sa narinig. Kulungan. Bakit naman siya makukulong? Ayan ang nasa isip niya. Set up ba ang lahat ng ito? Ibig sabihin ba? Habang pinagpaplanuhan niya ng masama si Alea, suhestyon naman ni Miranda, ay may plano na rin si Miranda na ipukulong siya. Sino ang nagutos kay Miranda, at bakit niya ito nagawa sa pinakamatalik niyang kaibigan? Sobrang dami nang tumatakbo sa isip ni Krista, at naguguluhan na siya sa mga pangyayari, hanggang sa bumukas muli ang pintuan, at pumasok roon ang isang taong hindi niya inaasahang makita. Ethan, bulong ni Krista. Si Ethan Murphy na asawa ng gusto niyang saktan na si Alea Murphy ang dumating. Hindi niya inasahan ang mga nangyayari ngayon, at mas lalong hindi niya inasahan na ilalaglag siya ni Miranda, ang tinuturing niyang kapatid. Lumingon siya kay Miranda, at hindi na maiwasang mapaluha. Ikaw, paano mo nagawa sa akin ito? May halong galit, pagkadismaya at lungkot ang nararamdaman niya. Galit dahil inagrabiyado siya ng tinuturing niyang kapatid, pagkadismaya sa ginawa ni Miranda, at lungkot dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Ngunit mas nangingibabaw ang galit at puot sa puso niya. Kung hindi lang nakatali ang mga paa at kamay niya, ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang babaeng nasa harap niya. Tama na Krista, hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo. Para sa ikabubuti mo rin naman ang ginawa kong to. Sinubukan niyang magpaawa kay Miranda, ganun palagi ang ginagawa niya, at mabilis naman na ibigay si Miranda. Maaatim mo ba na makita akong nasa loob ng kulungan? Ginawa niya pang malungkot ang boses niya. Ngumiti lamang sa kanya si Miranda, at hindi na sumagot. Hindi na madadalas si Miranda sa mga paawa ni Krista, hindi na siya tanga na susunod lamang sa kung anumang gustuhin ni Krista. Dati kasi, kahit masama ay sumusunod pa rin siya. Ngunit ngayon, natauhan na siya at kailangan ding matauhan si Krista, sa mga ginagawa niyang kasamaan. Hindi lang naman si Alea ang nakatikim ng kasamaan ng kaibigan niya. Iyong asawa niyang nananakit sa kanya, may girlfriend iyon dati, at inakit niya lang ito kaya naman pinakasalan siya. Ang akala niya ay uubra iyon kay Ethan, ngunit hindi. Mas matibay pa sa bato ang pagmamahal ni Ethan kay Alea, at napatunayan iyon ni Miranda, nang tawagan siya ni Ethan para humingi ng tulong sa kanya. Noong una ay ayaw niya pang pumayag, dahil mahal nga niya ang kaibigan niyang si Krista. Binigyan siya ni Ethan ng oras, para makapag-isip at nakwento niya ito sa kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng asawa niya, na gawin niya kung ano ang tama, kaya naman heto siya at ginagawa na ngayon ang dapat at tamang gawin. Sa pinakasimula pa lang, alam na ni Ethan ang lahat, at naplano niya na ang mga dapat gawin. Hindi man sinasabi sa kanya ni Alea ang nangyayari, ay alam niya na, at handa siyang iligtas si Alea sa kahit anumang panganib na dumating. Sa tuwing may tumatawag sa kanya, lagi niyang palusot na may bagong professor sa Burlington, ngunit ang totoo ay si Jaime ang kausap niya. Si Jaime ang nagsasabi sa kanya sa mga plano ni Krista, kaya niya ito nalalaman at nakakagawa agad ng paraan para mapigilan ito. Hindi nga lang niya pinigilan si Krista noong balak niyang saktan ang asawa niya, at pinapunta sa bahay ni Jaime, dahil bago pa man mag-set up si Krista para saktan si Alea, ay nakapag-set up na si Ethan para mahuli si Krista. Flashback. Don't let Krista lay her hands on my wife, okay? Also, don't tie her hands and feet. Only lock the door but don't tie her.
Iyan ang utos ni Ethan kay Jaime. Tumango naman ito, marami pang pinaalala si Ethan sa kanya. Oo, hinayaan niyang pumunta si Alea roon, kahit na alam niyang mapapahamak ito. Because that's the only way to trap Krista. Ayaw kasi nitong magpakita noon maski kay Miranda, dahil alam niyang pipilitin lang siya nitong magpakonsulta sa psychiatrist. And the worst is, maaari pa siya nitong pakulong. Ang lahat ng ito ay si Ethan mismo ang nagplano, maski ang pagpunta ni Alea sa bahay nila Jaime ay plano rin ni Ethan na inutos naman kay Miranda. Krista, I have a plan, sambit ni Miranda. She's having a phone call with Krista. What plan? Ipapakulong mo ako. Pipiliting magpakonsulta sa psychiatrist. For Pete's sake, ayoko. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo yan? Umiling si Miranda kahit hindi naman siya nito nakikita. No, I'm just gonna suggest my plan about how you can hurt Alea. Naging interesado naman si Krista, kaya naman sinabi na ni Miranda ang plano, alam niyang nakuha niya na ang loob nito. Sigurado na rin siyang mapapalabas niya ito, sa kung saang lunggaman ito nagtatago. Nang makuha ni Krista ang planong sinasabi ni Miranda, ay narinig na ni Miranda ang sagot na gusto niyang marinig. Sige, I'll be there tomorrow para mas mapag-usapan pa natin ito ng maayos. Ayokong pumalpak tayo. Gusto kong mapasaakan ng buo si Ethan. Okay, see you Krista. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Krista, ay tinawagan niya agad si Ethan. Napapayag ko na si Krista. Ayos na ang plano, we just need to execute it. Okay then. I'm rooting on you and Jaime, wag mo akong bibiguin. Tumawa naman si Miranda. I won't back out. I know what I'm doing boss. She even emphasized the word, boss. Tinawag niya itong boss, hindi dahil sa sinasahuran siya nito, ngunit dahil ito ang makakatulong sa kanya upang hindi matanggal ang lisensya niya sa kanyang trabaho. Hindi ito sa pilitan. Hindi siya pinilit ni Ethan na makipagtulungan sa kanya. Siya ang nagkusa, noong nalaman niyang tinutulungan niya si Jaime, ay pumanig na rin siya rito. Mahal niya ang kaibigan niyang si Krista, ngunit tama na, kailangan nang tapusin ang kaibangan niya, sa bahay nila Jaime noong nakuha na nila si Alea. Bakit hindi niyo tinali ang mga paa at kamay ng Alea na yun? Baka makatakas siya, sigaw ni Krista nang makarating siya, at makitang natutulog pa rin si Alea sa loob ng bodega, at napansing hindi nakatali ang mga kamay at paa nito. Gusto sanang sagutin ni Miranda na utos iyon ni Ethan, ngunit hindi pwede dahil mabubuking sila at papalpak ang plano. Itatakas din kasi nila si Alea roon paglagpas ng hating gabi. Hindi siya makakatakas Krista. Wala siyang ibang malalabasan at kung makalabas man siya, rito pa rin siya sa kusina ng bahay dadaan, at makikita pa rin natin kung tatakas siya. Masama pa rin ang tingin ni Krista, ngunit pinalagpas niya na lang iyon. Siguraduhin niyo lang na hindi talaga makakatakas ang babaeng iyon. Dahil kung makatakas man siya, ikaw ang unang tatapusin ko. Pananakot niya kay Miranda. Hindi na lamang siya sumagot, at hinayaan ang sinabing iyon ni Krista. Sa bodega kung saan naroon si Inori at naroon din si Krista. Nagulat na lamang si Alea, nang bigla siyang hampasin sa ulo ng hawak ni Krista. Napasalampak siya sa sahig habang hawak ang kanyang ulo, boses ng tumatawang si Krista na lamang ang huli niyang narinig, bago siya tuluyang mawalan ng malay. What Krista wants, Krista gets. No one can stop me, even you. Meron lang isang pangyayaring hindi nila napigilan si Krista, ang mahawakan si Alea at saktan ito. Walang kaalam-alam si Miranda sa nangyari, dahil wala naman siya roon sa loob ng bodega. Nakatulog si Alea at lumabas naman si Krista. Hindi pa oras para tapusin siya, dahil si Jaime ang gagawa sa babaeng ito. Nang lumabas si Krista na nakangisi at nakita ito ni Miranda, bigla siyang kinabahan, kaya naman tinanong niya ito, ngunit hindi niya pinahalatang kinakabahan siya. Baka kasi kung ano nang nangyari kay Alea sa loob ng bodega. Kamusta si Alea? Napamura siya sa kanyang sarili nang mautal siya. Baka makahalata pa si Krista. Ayos naman. Pinatulog ko lang siya gamit ito, nakangising sagot ni Krista. Mas lalong kinabahan si Miranda, ano? Akala ko ba si Jaime ang gusto mong gumawa noon? Panic is evident in Miranda's voice. Tumawa naman si Krista, dahil sa reaksyon ni Miranda. Why? Hindi ba pwedeng ako ang gumawa noon sa kanya? Pero, muling tumawa si Krista.
I'm just kidding. Don't be so nervous. I won't let my hands be stained by her blood. Nakahinga ng maluwag si Miranda. Hindi naman siya kinakabahan kung makukulong man ito. Kinabahan siya sa kung anumang ginawa ni Krista kay Alea, dahil siguradong mananagot din siya kay Ethan. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Krista, ay sinilip niya ito sa loob ng bodega. Natutulog lang siya. Nang magmadaling araw na ay roon na nila isinagawa ang kanilang planong patakasan si Alea. Si Jaime ang magtatakas kay Alea, at si Miranda naman ang magbabantay kay Krista. Masaya siya nang tinawagan siya ni Jaime, na successful ang plano nila, at si Ethan na lang ang hinihintay niyang dumating, para makausap na si Krista. Itinali niya ito sa isang monoblock chair, habang tulog pa ito, nagpatulong siya sa mga maid, at pinainom niya ito ng pampatulog, kaya naman hindi ito magising-gising kahit ano pang gawin nila. Nang dumating si Ethan sa mansyon ni Jaime, ay sinalubong niya agad ito. Ayos na ang lahat, ikaw na lang ang hinihintay. End of flashback. Galit na galit si Krista dahil sa mga nangyayari. Looks like the tables have turned around. And she can't do anything about it. Isa na lang ang alas niya, si Jaime. Kapag nalaman to ni Jaime ay mananagot kayo. Sigaw niya. Ethan laughed. No, he's in Japan now. He's not here to help you. Kumunot ang noo ni Krista, at mas lalong nanggigil. Ngayon, napagtanto na niya ang lahat. Sinet up siya ng mga ito. Ang lahat ng to ay nakaplano na. And she's a fool to believe. She can't accept that her friends betrayed her for that Alea. I'm only doing this for us, Ethan, sigaw niya. You should be mine. Akin ka. Hindi kayo bagay ng Alea na yun. She's a witch. Mabilis na naglabas ng baril si Ethan, at itinutok yun sa kanya na nagdala ng takot kay Krista. Maski si Alea ay hindi alam na marunong palang gumamit ng ganito ang asawa niya. Kapag nakita niya itong may hawak ng ganito, ay siguradong matatakot siya. One more word and I'll blow your head off. Wala kang karapatan para insultuhan ang asawa ko, si Ethan. Mabilis na rumagasa ang mga luha sa magkabilang pisngi ni Krista. Habang si Miranda naman, ay hindi maiwasang makaramdam ng awa para sa kaibigan, kaya naman umiwas na lang siya ng tingin. But Ethan, I am the one for you, not her. Ako ang nararapat para sa'yo, I can do what she can't. Pagpupumilit ni Krista, umiling si Ethan at napabuntong hininga. I pity you for comparing yourself with my wife. I believe that my wife is better than you in any aspect. And even if you are better, I won't love you the way I love Alea.